Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joyla Casasantos na nagmula sa Filipino 3B. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang kwento na pinamagatang Uhaw na Tigang ng Lupa na isinulat ni Liwayway Arceo. Ang kwentong ito ay umiikot sa buhay ng isang pamilya na kung saan sila ay may isang anak na babae na siya ang nagsasalaysay ang mga nangyayari sa kanilang tahanan. Sa kanyang paglaki ay napansin niya ang kakulangan ng lambing sa kanilang pamilya at ang lihim na unti-unti niyang natuklasan tungkol sa kanyang ama. At dahil dito ay naranasan niya ang pagkalito, lungkot at pananabig ng isang masayang pamilya. Ngayon, ating alamin ang mga kaganapan sa loob ng kwento na kung saan naipamamalas ng mga tauhan ang pagiging matibay sa pananalita. Nakokontrol ang kanilang mga damdamin at ang hindi pagpapakita ng karahasan. Sa simula pa lamang ng kwento, malinaw na pinakita ni Ina ang kanyang katauhan bilang isang babaeng tahimik at marunong siyang makontrol sa kanyang emosyon. Dito sa kwento na ito, inilarawan siya bilang at sukat ang pangungusap na kung saan ito ay nangangahulugang hindi siya nagsasalita ng sobra o pabigla-bigla. Kahit na minsan siya ay nagagalit sa kanyang anak, ay isang simpleng salita lamang kanyang binibitawan. Halimbawa na lamang ang salitang lumipit ka. Ipinapakita rin dito sa kwento na ito na si ama ay marunong din siyang magtimpi sa pananalita at damdamin bilang isang asawa na kahit siya ay may problema kinakaharap, lalong-lalo na ang lihim na pag-ibig sa ibang babae. Isa ring mahalagang pangyari sa kwento ng katotohanan ay kahit kailan hindi nasaksihan ng anak ang pagtatalo ni na ama at ina. Makikita rin natin dito sa kwento na ito nang mabasa ni Ina ang taalagawan ng kanyang asawa na kung saan ito ay naglalaman ng lihim nitong pag-ibig sa ibang babae. Malinaw na nasaktan siya ng labis sapagkat binanggit dito sa kwento, kinabukasan ay baka saluwang mga mata ni Ina. Gayunpaman, sa halip na magalit o magtanong ng direkta sa kanyang asawa, mas pinili ni Ina na manahimik na lamang at hindi magsalita tungkol sa kanyang natuklasan. Sa pangyayaring ito ay isang malinaw na halimbawa na ang tauhan dito sa kwento ay marunong makontrol sa kanilang mga damdamin. Kasi dito pa lamang sa kwento, imbes na sa halip na si Ina ay ipakita ang kanyang galit o sama ng loob, mas pinili niyang manahimik na lamang at itago ang sakit na kanyang nararamdaman. Makikita rin natin dito na ang kanyang pagiging matatag at mapagtiis bilang isang asawa, na kung saan ay mas inuunan niya ang kapayapaan ng kanilang pamilya kaysa sa kanyang sariling emosyon. May bahagi rin dito sa kwento na umuwi si ama ay lasing na lasing. Sa ganitong sitwasyon ay may mga pagkakataon talaga na nakakaroon ng pagtatalo ang mga mag-asawa. Ngunit dito sa kwento, sa halip na magalit o magsalita ng masakit si Ina, ay mas pinili na lamang niyang manahimik. Dito, malinaw dito na naipapakita na ang tauhan ay marunong kontrolin ang kanilang damdamin at hindi pagpapakita ng kahit anong karahasan kahit may sapat naman na dahilan si Ina para magalit. Sa huling bahagi ng kwento ay kinausap ni ama si Ina habang siya ay may malubhang karamdaman. Sa halip na magkaroon ng pagtatalo tungkol sa lihim na pag-ibig sa ibang babae, ay mahinahon niyang sinabi ang kanyang nararamdaman. Makikita rito ang kanyang pagiging matindi sa damdamin kahit siya ay nasa malubhang sitwasyon. Sa halip na magdulot ng matinding sakit sa kanyang asawa, mas pinili ni ama na maging tapat at maingat sa kanyang mga salita. Gayon din ang kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang naranasan dahil sa lihim na pag-ibig ni ama sa ibang babae, ay pinili niya pa rin itong palayain sa pamamagitan na naman ng pagsabi ng maangkin mo na, mahal ko. Sa halip na ipakita ni Ina ang kanyang galit, selos o sama ng loob, ay mas pinili niyang unawain ang kalagayan ng kanyang asawa at igalang ang nararamdaman nito. Sa kwentong ito, ipinapakita ang kanilang relasyon na hindi lamang ito tungkol sa romantic na pagmamahalan, kundi tungkol sa paunawa, pagtitiis at responsibilidad sa isa't isa bilang mag-asawa.